Sa kanyang pagdalo na isang mga lokal, gaya sa Bulacan, Dampol, Segundo, pumupunta siya roon nang walang kaalaman ng mga kapatid. Dumarating siya roon, basta titingnan niya ang sitwasyon, lalo sa mga pagsamba. Dumarating ang kapatid na manalo. Pagkagabi, may tinatawag kami, nililecturean kami lahat. Ang madalas niyang sabihin, lalo sa mga tanging pagtitipon ng mga binata at dalaga, na huwag mahulog ang mga binata at dalaga, una-una sa mga taga-sanlibutan, tsaka doon sa mga ugaling sanlibutan. His message to us, mananalangin kayong parati. That is your weapon. So you can remain active and diligently obeying God's will. He would, during the Japanese time, the ministers, the supervising ministers would attend the meeting in Tayuman. And one of the ministers told me he would stand by the door and he would not start till the very last minister came. He knew who were coming, he knew the ministers were coming, and he was waiting for them, for each one. And he would, as I said, he would be standing by the door, waiting for each one of them to come in. That's so yeah, he was really very caring. Sa kanyang pangangasiwa sa mga kapatid dito, nadarama ng mga kapatid kung paano ang tindi ng pananampalataya na ipinangangalat ng kapatid na manalo. Yung aral na dapat na sundin at tuparin ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung Biblia ang pinagbabatayan niya. Kaya kung mananampalataya tayo ngayon, dahil sumasampalataya tayo na si kapatid na Felix Manalo ang tunay na sinugo. Bakit? Kasi yung itinuro niya nasa Biblia. Kaya pag sinampalatayaan mo na nasa Biblia, mananampalataya ka. Pero mangyayari lang yun pag tinatanggap mo si kapatid na Felix Manalo ay tunay na sinugo ng Diyos.